Alam nyo ba na ang fish pond business ay isang kumikitang agribusiness sa Pilipinas? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano magsimula ng fish pond business. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tamang lokasyon, anong isda ang magandang alagaan at paano pala gawin ang fish pond. Step 1, piliin ang tamang lokasyon para sa fish pond. Ang lokasyon ay mahalaga sa fish pond business. Narito ang ilang dapat isaalang-alang. Natural water source o ilog, sapa o balon. Mataas na kalidad ng tubig o hindi maruming tubig. At madaling access sa kalsada para sa transportasyon ng feeds at isda. Kung walang natural fish pond, pwede kang gumawa ng artificial pond gamit ng excavator. Step 2. Piliin ang uri ng isda na aalagaan. Narito ang ilang isda na pwede alagaan sa fish pond. Una, tilapia. Madaling paramihin, mabilis lumaki at malakas sa market. Pangalawa, bangus. Maganda sa brackish water pero mas matagal palakihin. Pangatlo, hito or catfish. Malakas ang demand sa mga restaurant at madali ring alagaan. Pang-apat, ulang or fresh water prawn. Mas mataas ang kita pero mas mabagal ang paglaki. Step 3. Magkano ang puhunan sa fish pond business? Ang puhunan ay depende sa laki ng fish pond mo. Narito ang mga estimated budget para sa isang 1,000 square meter fish pond. Fish pond preparation, 10,000 to 30,000 kung magpapagawa ka ng fish pond. Fingerlings, 2,000 to 5,000, 1 to 5 pesos per pieces. Feeds, 3 to 6 months supply, 10,000 to 20,000. Equipment like aerator, net, water pump and etc. 10,000 to 30,000. Pero pwede kang magsimula sa maliit na fish pond at palakihin ito habang lumalaki ang kita. Step 4. Tamang pag-aalaga ng isda para sa mataas na kita. Para masiguradong malusog ang isda, sundin mo ang tamang fish farming practices. Tamang feeding schedule 2 to 3 beses sa isang araw. Huwag susubraan para hindi lumabo ang tubig. Water quality maintenance, gumamit ng aerator at regular na palitan ang tubig. Pest and disease management, maglagay ng tamang dami ng isda para maiwasan ang sakit at pagkamatay. Mas mainam kung gumamit ng floating feeds dahil mas madali itong kalkulahin at hindi nasasayang. Step 5. Paano i-market at ibenta ang mga isda? Pagdating ng harvest time, narito ang paraan para ibenta ang isda. Direct selling sa palengke. Mas mataas ang kita pero kailangang maghanap ng regular buyer. Supply sa restaurant o supermarket. Mas malaking demand pero dapat consistent ang supply. Online selling. Gumamit ng Facebook Marketplace para makahanap ng wholesale buyer. Pwede ring mag-alok ng live fish delivery service para mas dagdag na kita. At ayan, natutunan natin kung paano magsimula ng fish pond business mula sa tamang lokasyon, pag-aalaga at pagbenta ng harvest. Kung mahilig ka sa agribusiness, magandang investment ito dahil tuloy-tuloy ang demand ng isda sa Pilipinas. Ikaw, anong isda ang gusto mong alagaan? Comment lang sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para makatulong sa iba. At huwag din kalimutang i-follow para mas marami ka pang negosyo tips na matututunan.